Ipagpapatuloy ngayong hapon ang bicameral conference para sa 6.7 trillion pesos na proposed 2026 national budget. Sinimulan ito noong weekend at sa unang pagkakataon ay mayroon ding live stream ang hearing. Magbabalita si Rainiel Pawi. Sunod-sunod ang lumutang ng mga anomalya sa paggasta sa pambansang pondo, lalo na sa flood control projects. Kaya para maibsan ang agam-agam sa paglalaan ng panukalang 6.7 trillion peso 2026 budget, ipinalabas sa live stream ang bicameral conference ng Senado at Kongreso. Pero bago pa man magsimula, may pinuna agad si Senator Amy Marcos. Ang tanging kulang lamang ay yung mahiwagang DPWH. Pero sagot naman ni Senator Sherwin Gatchalian, nakatakda ito kinabukasan. Sa unang araw ng pagdinig ng BICAM noong Sabado, papalo sa 1.28 trillion pesos ang magiging budget sa edukasyon at mapopondohan ng buo ang 114 state universities and colleges. May pang 180 days ding pondo para sa mga malnourished na mag-aaral. Hopefully, from here, moving forward, sana sa susunod ng mga budget, maging universal na, hindi lamang doon sa mga malnourished, severely malnourished at wasting ng mga bata, kung hindi maging universal na itong free meals program. Ilan naman sa mga priority health project ang subsidiya sa PhilHealth, pagpapatayo ng mga ospital at zero billing para sa mga government hospital. Habang sa sektor ng agrikultura, 1.43 million ang magsasaka at mangingisda ang inaasahang mabibigyan ng 7,000 pesos na tulong bawat isa. 74.5 billion pesos ang ilalaan para sa mga farm-to-market infrastructure. Binigyan ho namin ng malaking atensyon ang sektor ng edukasyon, malaking atensyon ang sektor ng public health at agriculture. Bumaba rin ang unprogrammed appropriation sa susunod na taon. Mula sa 363.4 billion pesos ngayong 2025, naging 243.3 billion pesos ito sa 2026. Ito ay tunay na tumutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan at ng ating bansa. Na ito ay isang budget na inyong mapagkakatiwalaan. Sa ikalawang araw ng BICAM hearing, humarap si DPWH Secretary Vince Dizon. Hiniling niya ibalik ang natapyas na 45 billion pesos sa kanilang 2026 budget. Mula sa 624.48 billion pesos na bersyon sa House of Representatives, bumaba ito sa 570.48 billion pesos. Git ni Dizon, titiyakin niyang masisiyasat ng mabuti ang mga proyekto para hindi makalusot ang anomalya. Ang Pangulo po mismo ang nag-instruct sa akin na ibaba ang presyo ng simento, ng bakal, ng aspalto, ng graba, ng buhangin, at iba pang mga materyales na ginagamit sa pagpapagawa ng ating mga kalye, mga tulay, mga classroom, at iba pa. Sang-ayon naman si Representative Rufus Rodriguez sa hiling ni Dizon na balik pondo. We support you in your fight for reforms in the DPWH. You have dismissed high officials of the DPWH. You have dismissed regional directors and district engineers. You have filed cases. And so therefore, we are very happy with your presence. Pero ibang tono ni Senator Amy Marcos at Senator Erwin Tulfo sa pagharap ni Dizon sa BICAM hearing. Bakit po natin ipapatawag ang Secretary po ng Department of Public Works and Highways? And when in fact this is a bicameral conference committee. Vince Dizon is no engineer. He's an economist and a political aide. Para naman kay Senador Ping Lacson, kung pagbibigyang ibalik ang tinapyas na pondo sa DPWH, baka maging daan ito para bumaha muli ng budget insertions. Tumanggi rin si Lacson na dumalo sa BICAM hanggat hindi aniya na itatama ang questionabling alokasyon sa medical assistance sa indigent at umano'y unvetted na farm-to-market road projects. Mamayang hapon, ipagpapatuloy ang bicameral hearing. Para sa 1PH, Rainiel Pawid, News 5.